nagbayad sa'yo? Ha? Wala. Ang sabi ko, taon-taon na lang painit ng painit talaga pag summer. Ano na sinabi mo? Bumata ka sa akin? Alam niyo, may isip akong paraan. Bakit hindi tayo manalangin? Oo nga, sigurado pinigin niya tayo. Sige lang, dito, manalangin tayo. Uy, lumapit ka raw para mawakan yung kamay mo. Ay, kasi mananalangin daw tayo. Sige, manalangin tayo. Ang banal, sana po, magpadala kayo ng ulan, at sana po, magpadala naman kayo ng tubig dahil kayo po ay nakakuha. Amen. Ay, ako, kung tatagalan ko yan, papasok mo muna ako. Sige, Wait, sama mo. uy! Oh, ano yung ginagawa ko? Bakit may hawak ko yan? Naghihintay na ulan. Ay, ulan? Hindi sa langit. Wala school, wala akong makikita mga ulan. Hindi mo ulan. Oo, tama ka nga. Baka nanalangin pa tayo kanina. Oo nga, nalangin tayo kanina. Kaya nandito ako at naghihintay ng ulan, tapos ulan, at sigurado magkakasakan yan. Alam mo, ganito kasi yan. Papaliwanag ko sa'yo. Kung ako, hindi ako aasa sa ulan na yan. Baka yung sinasabi mo. Pero, siguro hindi tayo kailangang umasa sa ulan at sa ulan, kundi sa kanya tayo umasa. Sige, wala ka na. Huwag na ako. Uy, sakto, nauuhaw na ako. Salamat! Hindi kasi. Oh, sige. Ayan. So, gaya po ng ating natuklasan, meron po tayong nakita na apat na tao na meron silang mga goals sa buhay. Isa na po dito, gusto nila makaraos sa init ng panahon. May isa na gustong makuha yung loob ng kanyang kaibigan. May isa na gusto ng tubig. At lahat sila may kanya-kanyang mga goal. Matanong ko lang po, yung mga goal po ba natin sa buhay, umuusad na po ba? Umuusad ba? O uusad pa lang? Ayan. Kasi po, ako po personally, marami rin na akong goal sa buhay. Pero halos karamihan po, hindi natutuloy. Ang isa na po dito, sad to say, pero may goal po ako since elementary pa lang. Makatapos ako ng basa ng buong Bible. Kasi po, yun yung nakasanayan namin. Kailangan magbasa ng Bible at matatapos mo ito hanggang dulo. So since nung na-introduce ko sa akin yung Bible, yun na talaga yung gusto ko. Matapos ko yung buong book. Pero dumadating po talaga yung time na kapag nasa Exodus na ako, nawawala na ng time para magbasa na ulit. Parang mabilis po pa akong mainit. Parang gusto kong matapos kaagad na inisip ko, ay, marami pa naman ito, tsaka ako na lang babasahin. Yung goal ko po na yun, nagiging goal ko ulit siya next year. And year after year. And sad to say, up until now, hindi pa po ako nakausad ng Exodus. Meron po akong solution nun. Ang ginawa ko po, sa Matthew naman ako nagsimula. Kasi kung sa Old Testament, hindi ako makausad, why not try sa Matthew, di ba? Para fresh start naman. Nag-try naman ako ng Matthew, ginanahan ako. Pagkasunod naman ang pagkasunod, doon na po dumating yung extracurricular activities sa school naman. Yun na po yung isa sa nag-hinder sa akin, makapagbasa ng buo. Pero, praise the Lord po, dahil sa technology natin, hindi puro downside yung nagbibigay. Meron po tayo dito Bible app, tapos daily po mayroon na pop-up na mga verse. Na kahit hindi po ako nakakasulyap sa Bible mismo, may mga reminders naman po na lumalapit na mismo sa akin para
mabasa ko yung Bible, kahit hindi siya tuloy-tuloy, kahit isa-isa siya, pero at least na gagawa natin yung goal natin kahit pa paano. Yan. So, i-share ko naman po yung isa sa mga experience namin as students. Kasi alam ko po na hindi ako lang yung ganito. Na kapag may parating na exam, lalo na pag periodical exam, 2 weeks after, magsasabi na ako sa sarili ko, kailangan ko na mag-review, baka bumagsak ako, baka hindi ako makapasa. Tapos pag bukas ko naman ang aklat, sasabihin ko, ay, marami naman to, bukas na lang, marami pa namang araw. Tapos yun, ipulit ng paulit ng pagbukas, hanggang mismong day na lang exam kinabukasan. So ano po nangyayari? Isang buong gabi lahat ng subjects, doon na reviewin. Ano po nangyayari? Ako sa sarili ko, nagkakrami ako. Wala naman po ibang pwedeng sisihin kundi sarili ko lang rin. Kasi ako po, yung actions ko po mismo, yung nag-hinder sa akin para maabot yung goal. Na kung saan, dapat dati pa, ginawa ko na siya. Ayan. So, what is goal? What is a goal? Ang goal po is the objective of a person's ambition or effort, an aim or desire. So, ano daw po ang goal? Ito yung ating mga layunin, inimitate at mga gusto. Ayan. Ang ating goal po, dapat hindi lang siya nakapokus sa atin. Dapat sinasama natin lahat ng aspeto sa paligid, lalo na po ang ating Panginoon. Kasi kung yung goal lang natin ng ating atupagi, paano na lang ang mga tao sa paligid? Hindi naman po di ba lahat na gusto natin na susunod? Kasi may goal tayo ng atin, may goal ang ating Panginoon para sa atin na mas better kaysa doon sa ating naiisip. So, ano po ba ang ibang other goals? Yan. Meron pa tayong marriage and family harmony. Di ba po sa isang family, gusto natin ang payapa at tahimik na buhay. Kung may magkagulo man, dapat ma-assess ko ito ng tama. Isa po yun sa goal ng mga pamilya. Next naman po, proper mindset and balance. Dapat po, maayos lahat. Hindi ka pwedeng, alam niyo po yung word na you cannot serve two gods at the same time. Kasi kapag mas lamang ka doon sa isa, mas lamang ka sa work mo kaysa sa family mo, nagiging balance po ba? Diba hindi? Pero sabihin natin, mas more yung time mo sa family mo, tapos less yung sa work, balance po ba? Ano yung ipuprovide natin sa family kung puro family na lang tayo tapos walang work? Iba pa po sa mga goal natin, financial stability. Sino po dito ayaw ng maging hawang buhay? Ayan, wala naman po. Lahat naman po tayo naghahanap na diba ng maayos na buhay. Get promoted to travel, inspire others, peace and happiness, personal freedom, sense of fulfillment, buy the things you wanted, business, and spiritual goals. Yung last po, sa spiritual goals, nai-include pa po ba natin ito sa ating mga sarili? O puro work na lang po tayo. Study na lang tayo ng study. Kasi po, ako ayaw po magsalita ng hindi ko pa parang na-experience. Ako sa sarili ko kahit marami akong mga downside, yun naman po yung naging way para matuto ako at makagain ako ng much more knowledge. Yun nga po yung sabi ko kanina sa spiritual goals ko. Kahit hindi po ako nakakabasa ng Bible na tuloy-tuloy, pero nakabasa naman po ako pa isa-isa. In which, mas maganda lang may gumagalaw kaysa na-stuck na yung goal mo doon sa way na yun. Next po, how to know your goal. Paano po ba natin malalaman yung ating mga goals sa buhay? Dapat po, i-consider natin pa rin ang ating Panginoon. Kasi po, isipin natin, tayo, ang goal natin, makabili tayo ng motor. Tapos may mga times na nangyayari na yung sasakyan na yun, hindi siya available. Tapos sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, pinaghirapan ko yung
pera ko na to para mabili yung gusto ko. Tapos, every time na lang pupunta ako, wala. Di ba parang yung pag naging self-centered na tayo, yung tayo lang yung iisip natin, hindi na natin iisip na baka may mas better na plano ang Panginoon para sa atin. Maybe, 4x4 yung ibigay sa atin, pick up or van, di ba? Kaya, dapat po, kapag mag-iisip tayo ng goal, isipin natin ang Panginoon, kung matutuwa po ba siya, kung makakalugod niya ba ito, at kung makakatulong ito sa ating mga kapwa. Next. Yan. Seek God's guidance. So, yan yung pinakauna na dapat natin gawin. Next, understand your gifts and passions. Sa ating pong sarili, dapat alam natin kung ano yung mga kakayanan natin. Kasi, hindi ka po pwedeng kumanta kung ang talent mo ay pagsasayaw. Diba? I mean, kung mas better kang makita sa isang lugar o mas taglay yung talent na yun ang iyong i-improve. At kung meron ka pong time, yung mga other talents naman ang ating paglaan ng oras. Next, identify what burdens you or inspires you. Di ba po, mahirap kang tayo yung mga pangarap natin kapag meron tayong daladalang mga bigat sa buhay. Ano po yung mga factors doon? Financial instability. Wala tayong mag-college, tapos kulang ang budget. Ano mangyayari? Hindi tambay. Pag naging tambay, ano na ito nangyari? Nag-flourish po ba? Nag-flourish ba ang ating buhay? Diba? Yun yung kapag alam natin na gano'n, just ask God's guidance. At wag po tayong maghihingi lang. Tayo po sa sarili natin, pumilos din tayo. Diba po? Sa Diyos ang awa, pero sa tao ang gawa. Nalulunod tayo, binigyan tayo ng salbabida. Nasa tabi na natin, tapos hindi pa natin kukunin. Tingin nyo, mabubuhay po tayo. Diba? Kailangan po natin mag-exert ng effort para makamtanin natin yung ating hangarin. And lastly, be open to growth and redirection. Kapag po tayo may mga specialties, di ba parang masakit kapag sinasabihan tayo na, ay, mali yan. Kunwari, nag-picture tayo, tapos sobrang taas nung light. Sasabihan ka na kasama mo na hindi naman nag-picture, ay, mali yung nagawa mo, babaan mo yung light mo. Siyempre tayo as professionals, parang, sino ba? Pinag-aralan mo ba to? Di ba parang masakit sa ating sarili kapag sinasabihan tayo ng mali. Pero dapat po, maging open tayo. Kasi hindi ka po pwedeng dumagdag ng tubig sa punot na nabaso. Ano pong mangyayari? Aawas. Ano po yung maawas na yun? Yun sana yung mga bagong knowledge na matatanggap natin. Yun sana yung isa sa mga bagay na makakapagpabuti sa atin as a person. Kung atin pong isa-set aside yung baso na yun, lalagay tayo ng bagong empty cup, lalagyan tayo ng panibagong tubig, may bagong knowledge tayo na makakapili. So, pag natin na natin yung knowledge na yun, mas malalaman po natin kung ano yung mga goal na ating dapat isipin. Next. Why is it important? Importante po bang magkaroon ng goal sa buhay? O hindi? Alam ka rin po dito, ang tao daw po na walang goal ay walang mararating sa buhay. Tama po ba hindi? Ayan. Bakit po? Kasi yung goal natin, yun yung nagpapa-inspire sa atin kumilos, gumawa, at ulitin. Kung wala po tayong goal sa buhay, wala po tayong mararating. Bata pa lang, di ba po, sabi na sila, Ma, Pa, gusto ko maging bumbero, gusto ko maging engineer, gusto ko maging doktor. Yun po yung ilan pa lang sa mga goals ng mga bata sa buhay. Di ba po kapag may bata, tapos pag tinanong ko, anong pangarap mo sa buhay? Wala naman di ba kung nagsasabi ng wala?
Kasi bata pa lang sila, may gusto na silang maabot. Kaya yung gusto nilang maabot yun yung magatulak sa kanila mag-aral ng mabuti, ng mag-intindi at hanggang makamit nila yung goal nila ngayon. Why is having a goal important? Yeah. It guides decision. Yung goal po natin, ito yung isa sa mga tumutulong sa atin gumawa ng mga desisyon. Ako po sa sarili ko, hindi ako good sa paggawa ng mga decisions. Kasi kadalasan naiisip ko pa na sana yung isa na lang yung ginawa ko ay sa ito. Diba? Kasi po, nawawalan ako ng goal sa buhay. Na imbis na ito dapat yung ginagawa ko, wala na naman yung ginagawa. Imbis na nag-aaral ako, nakatambay lang ako. Imbis na tumutulong ako, nakatambay lang ako. Ano pong naging bunga ng pagiging tambay ngayon? Wala pong naging bunga siya. Kaya nung sinimulan ko pong magsipag, sabi ko sa sarili ko, ngayong school year na to, dapat makarami ako ng medal. Kasi last na rin naman ito. At by God's grace naman po, natupad ko po yung goal na yun. At diba masarap sa sarili. Masarap sa feeling kapag natupad natin yun. Lalakad ka tapos may nagkakalansing sa'yo ng medal sa leg. Di ba parang nakaka-proud? Pinaghirapan ko to ng pinagdaanan ko to ng oras, pinagbuyakan ko to. Di ba? Yun yung iilan sa mga sacrifices natin para ma-reach natin yung ating goal. Next, it prevents wasted time. Yun. Yung pagiging tambay ko po na iwasan yun. At mas naging productive ako sa sarili ko. May mga bagay ako natutunan gawin na hindi ko po alam ng dati. It provides inspirations. Yan. And lastly, it grows you closer to God. Kasi po, natandaan ko lang po na yung tao di ba po na walang ginagawa, sila yung mas prone sa tukso. Kaya dapat tayo, pilitin natin gumawa ng bagay na ikakabisihan natin para maiwasan natin matukso. Ayan. To know yourself is the first and most important step in pursuing your dreams. Dapat po, kilala muna natin ang ating sarili. Kasi, ayun tulad po ng kanina, ang talent po natin, pagkanta na lang. Yan. Magaling tayo kumanta. Tapos, may laban, ang sinalingan natin sayaw. Akma po ba yung ating pag-decision doon? Diba, hindi po siya magandang tingnan. Kung ang talent mo ay pagkakanta, dito ka sa pagkakanta. Kung pagsayaw ka, pagsayaw ka. Dapat po, alamin niyo yung mga strengths and weaknesses nyo. Kasi po, maniwala ka tayo sa hindi, may mas better plans po ang Panginoon para sa atin. Yung destiny natin, akala natin, hanggang dito lang ako, pero para sa Panginoon, hindi ka hanggang dito lang. Marami ka pang maabot. Hanggang buhay, marami ka pang magagawa at matutulungan, mapapasaya, at marami ka rin ma-improve sa iyong sarili. Yan. Spiritual goals. Ang sabi po sa Colossians 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Kung sa goal po natin dito sa lupa, dapat makabili ako ng malawak na lupa, dapat makapatayo ako ng malaking bahay, magkaroon ako ng maraming sasakyan, at maging pinakamayaman na tao sa mundo. Okay lang po maging goal natin yun. Ang hitin po ako kapag yun lang yung ating goal, paano na lang po yung tahanan natin sa langit? Naisip po ba natin yun? Madadala po ba natin ang ating mga kayamanan dito sa lupa sa taas? Okay lang pong maging goal ang gano'n, pero dapat i-include natin ang ating spiritual goals. Ito po yung goal na hindi dapat maiwanan. Kasi kung wala po ang Panginoon, walang mag-guide sa atin, walang tutulong, at higit sa lahat, magiging wala po tayo. Ayan. So, yun po yung unang letter natin ng K. Know your goal. Alamin po natin ang ating mga layunin. And next,
S, stay focused. Gaya po na nakikita natin sa harap, yung bilog po na yan, camera lens yan, ang buhay daw po ay parang camera. We should focus on things that are happy, good, at masasaya na makakatulong sa iba pa. Sino pong may gusto ng pangit na picture, di ba wala po? Dinidelete natin yung mga yun. Yun yung mga bagay na makakahinder sa ating goal. Yun yung nakakapigil at nakakapabaliwala sa mga layunin natin sa buhay. Kaya po, dapat po yung oras natin, ilaan natin sa maayos. Huwag po natin siyang ilaan sa mga hindi mabuti. Ayan. Para naman po sa next gift, atin po matutunghayan ang red balloon. Doon. Ito ay pulang lobo. Ano naman natin na totoo at tunay na pula ang lobo ito? Hindi kaya, berde ang kulay niyan. Ano? Ang sabi ko, berde ang kulay ng logo na hawak mo. Wow! Yan ang ginagawa ng dilaw na lobo na nakita ko. Dilaw? Ang kulay ng lobo na ito ay pula? Lumapit ka nga dito para makita mo. Hindi, berde ang kulay niyan. Pula nga! Sabi sa'yo, pula ang kulay ng lobo na ito eh. Pwede ba dito naman tayo yung nagkakasya ko? Ang ganda naman ang asul na lobo na yan. Oo nga, berde. Berde? Asul? Eh, pula nga ang lobo nito eh. Ano ba ang kulay mo sinasabi na kulay na? Eh, asul nga ang kulay ng lobo na hawak mo. Kulay okay naman yan dito. Alam nyo, para matapos na kung anong kulay talaga ito, mabuti kung magtanong tayo sa iba. Sir, ano pong kulay ang lobo na nahawak ko na nakikita nyo? Ang nakikita ko lang ay itim at puti. Sir, ikaw? Ako? Oo, ikaw nga. Ano kulay ang lobo na hawak ko? Eh, wala ka namang hawak na logo eh. Sa tingin ko, alam ko ng problema. Sabi ng nanay ko, uhaw daw ang kulay ng lobo na hawak mo. Tinuruan din ako nito ng kulay doon na dilaw, asul, berde, at ganyan. Naiintindihan ko naman na tinuruan ko ng nanay mo sa mga kulay. Pero kung sinasabi mo na sa ito, hindi naman yan totoo. Teka lang, sinasabi mo ba ang mali ang nanay niya? Nagsasabi naman ako ng totoo. Nirespeto ko ang nanay mo at kung paano kayo pinalaki. Salamat. Tinuro niya sa'yo na kulay ang tulo ng logo. At ang mama naman namin, tinuro naman na ito ay pula. Akala ko ba sabi mo berde ang kulay nito? Berde naman talaga. Matalino akong tao, makapagkalit ako, at napag-aralanin ang iba't ibang kulay na mula sa aming teacher. Nag-doctorate ka siya ng mga kulay. Ikaw, nag-doctorate ka ba ng kulay? Hindi. Kaya naman pala. Maraming iba't ibang teorya sa kulay at pwede mamili kung anong mas mabagay at gusto mo. Kaya para sa akin, berde talaga yan. Oo, tama yung sinabi mo. Uy, salamat ha. Alam mo, hindi maaari ko. Hindi naman pinagpiliin mo lang kung anong gusto mo at babago na kulay para sa iyo. Dahil ang pula ay pula. Anong bang reka mo pilit? Dahil yan ang ginagawa mo sa amin. Hindi naman kasi opinion lang din, no? Kundi yung talaga yung totoo. Okay, lagi-lagi rin na kayo. At hindi naman dapat pagdalaman ng mga bagay na yan. Hindi naman mahalaga yan kung walang katotohanan. You know what I think about your test? It's true, whether you believe it or not.
So, nasaksiyan naman po natin. Ano sa kulay ng balloon? Red. Sa inyo po, ano kulay ng balloon? Blue? Parang, may balloons ba? Ay, ayan. So, sabi daw po doon, the funny thing about truth is, it is true whether we like it or not. Diba? Kahit ano pong gawin natin, katotohanan talaga siya. Ang ating pong mundo ay puno na siya ng sari-saring mga bagay. May mga mabuti, pero mas marami ang hindi na mabuti. Dapat po, sana alamin natin kung ano yung mga nakakabuti niya sa atin. Kasi po, isa sa mga encounters ko, ako po kasi, hindi ako sa public school po ako pumasok. Ngayong junior high to senior high, at first year graduates po kami ngayon. Tapos, may isa po akong sa kaibigan na bukod tanging nakausap. Isa po siya sa sakristan ng simbahan nila. At nag-approach po siya sa akin. Tinanong niya ako, Fritz, bakit hindi ka kumakain ng baboy? So, syempre naturally, sasabihin po natin, kasi nakasulat sa Bible, na bawal kumain ng baboy. May nakalaan na verse doon na may mga characteristics dapat yung hayop bago natin ito i-consume. Diba? Ano po ang sabi sa akin sa Kristan na kaibigan ko? Although, yung pag-usap naman po namin, as friends rin, nire-respeto ko yung kanya, nire-respeto niya rin po sa akin. Wala naman po siyang sinasabi kung ano. Ang sa kanya lang, curious lang siya. Kasi sa Kristan na siya nabasa niya rin po mismo pala sa Bible na bawal kumain ng baboy. Bawal, sabi ko siya na, oo, nabasa ko na bawal na kainin ang mga baboy. Ang bukod ng ilang pong nakapag-paisip sa akin na matagal, yung sinabi niya na, di ba yung kapanahon na ni Moises yan? Di ba parang sa atin mapapaisip tayo, kung ano? Tapos sabi niya, ang sabi ni Moises, bawal kumain ng baboy. Ang sabi daw ni Jesus, nalinis na daw ang lahat. Ako naman po, dahil ayoko magkamali, hindi na po ako nagsalita. Napansin siya, napansin din ako. Although kahit dapat ako sa sarili ko, alam ko yung sasabihin. Dahil nga po, yung spiritual goals ko, hindi ko siya na dadagdagan, wala po akong masabi. Ang isa pa po sa sinabi niya, sino bang sinusunod mo? Si Jesus o si Moises? Yun na po yung nakapagpaisip pa talaga sa akin na mas malala. At sa isip ko po na habang tahimik ako, sabi ko, di ba ang galing ni Moises si Jesus? Pero bakit ganun yung sa kanila? Wala po tayo magagawa doon dahil yun yung doktrina nila. Kung siguro kung sa atin, hindi natin alam yun, mas madali tayong maakit sa kanila na, oo nga to, dapat si Jesus yung sundin ko, so makain na dapat ako ng ganito, dapat ginagawa ko na rin itong mga ganyan, dapat ginagaya ko lang sila. Pero dahil tayo po sa sarili natin, meron tayong spiritual goals, kahit kaunti, meron tayong paninindigan, meron tayong paniniwalaan, at hindi tayo makikisunod na basta-basta. Yeah. So, ilan pa lang po yung sa experience ko sa isang public schools. And next po, aside sa friends, yung mga parents rin po natin, malaki rin po ang kanyang contribution sa beliefs ng isang bata. Kung ang parents ko po siguro, hindi sila active ng mapanahon na nila, siguro wala po ako dito ngayon. Siguro nandiyan po ako sa labas na kung saan-saan, makakadampot na ako, makagawa po ako ng mga bagay na hindi kaya yan. Kaya po tayo, kayo pala as parents, hindi pa ako parent. Kayo as parents, dapat gawin po natin ang ating best na magturuan ng tama ang ating mga anak. Kasi di ba po, train up a child in a way he should go, and when he is old, so yun po. Next. Yeah, we should stay focused. Yung mga goals po natin dapat doon na nakatuon ang ating mga mata. Hindi na dapat sa kanya, o kung saan. Kung meron po tayong naisip ng isang bagay, yun na yun, panindigan natin, huwag na natin pag-uwi.
Yan. You should stay focused, to simply persist with the task at hand, to continue to work towards whatever it is that you need to thus ensure that you stay concentrated. Isa po sa mga activities rin namin sa school, sa research, yung grupo namin, yung una, parang, wow, saya-saya, kompleto kami, mga tropa yung kasama. Pero pagkalit ng patagal, nung parang yung mga nakaatang sa amin na trabaho at gawain, parang wala nang gustong kumilos. Di ba parang nakakawalang gana po yun naman? Na kung hindi kami kilos, sino na lang ang gagalaw? Hindi mo naman sila makasahan kasi hindi sila gumagawa. So, ikaw na po mismo. Kapag hindi ka nag-focus doon sa goal mo na makatapos kayo ng research paper, wala po talaga mangyayari. Hindi ka makakagraduate at hindi ka matutulog. Dahil pag gano'n natin, nag-focus kami, ako at yung mga kasama ko, setting aside yung other groups, marami pong blessing na kami natanggap. I am proud to share na nakuha po namin lahat ng certificate nung aming i-present yung aming research paper. So dapat po, we should stay focused. Kahit marami ng mga problema, marami ng mga nakakasagabal sa ating hangarin sa buhay, huwag po natin itong hayaan na tigilan tayo. Dapat po, mag-focus tayo dito sa goal natin ngayon. So, ano pa po ba nakakapagpa-hinder sa ating mga goal? Yan, mga distractions, yung paglalaro natin sa akin, hindi sa nakapagbasa na ako ng Bible, naglaro na lang ako magtaka. Yun yung goal ko sa spiritual goals, nagdagan po ba hindi? Di ba hindi? Ayan. Next naman po yung opinion ng others, yung ibang tao. Tayo, may ego tayo na gusto natin ingatan. Kapag sinasabihan tayo ng mali, di ba hindi natin tinatanggap agad? Kasi, syempre sa ating sarili, alam natin na tama yun. Pero dapat po, yung pag-judge ng tao, tingin po natin. Kung ano yung mga nakakabuti, yun yung ating pakinggan. At kung yung mga bagay na ikakasira natin. Kasi kung pinakinggan natin yung bad side na yun, doon na tayo mag-stay hanggang dulo. So, isa pa po sa mga spiritual distractions. Satan's deceiving us, he wants to corrupt our minds with pleasurable things in this world. Gaya po nung nabanggit kanina, gusto natin ng magarang na buhay. Pero dahil doon sa gusto natin na yun, tapos sinet aside pa natin si God, imbis na nag-flourish ang ating buhay, magiging mas miserable pa ito. Kasi mag-progress tayo, saan tayo kukuha ng pera, saan tayo magiging stable, hanggang sa magpapaisip na tayo, magbenta na lang ako ng ganito. Isang bentahan na, malaking talaga na, yayaman agad ako. Diba? Kaya po, we should seek God's guidance talaga. Sabi po sa Matthew 7 verse 15, beware of false prophets who came to you in sheep's clothing, but inward are ravenous wolves. So, we should keep going. And for our last skill po, ating po matutunghayan ang skill na pinamagatang little things. Wala akong ginagawang pinaya sa panahon ngayon.
Hey friend, galing ako sa kabilang tindahan at meron silang promo na buy one, free one ng isang bote ng tubig. Gusto mo ng tubig? Sakto na una mo. O diba? Sabi sa'yo. Sa wakas, napawi na din ang promo. Mabuti yan. O diba? Kanina wala kang tubig at nauuhaw. Ngayon, may tubig ka na. Blessing! Mas ganda ka, tumanan sa kaibigan at may dalang libre tubig. Sinabi mo ba swerte? Oo naman. Hindi. Diba kanina wala kang tubig? Kailangan mo at ngayon nagkaroon ka na. Nakita mo ba kung paano nangyari yun? Alam ko na. Sorry, nakalimutan ko. Kaibigan, salamat ka para sa tubig. Ngayon, pwede na ba ako makakita ng amazing things? Amazing. Oo naman. Tulad ng pagkain ni Moses sa Red Sea. O di ba kamamama yun? May naisip ako. Paano kung susunod na matraffic ako? Tatawagin lang kita, tapos makatin ang daan para mas mabilis ako makadaan. Di ba kamamama idea yun? Oo, amazing na. Pero may mas maganda akong naisip. Basta, buksan mo lang ang mga mata mo. O sige. Excuse me po. Nahulog niyo po ang wallet niyo. Please na lang na. Wala pong problema. Alam mo, dapat pakitaan mo na ako ng kamamama ng bagay. Excuse me. Wala ka namang kinuha na kahit anong bagay sa wallet mo, di ba? Ay, opo. Hindi naman po ako magnanakaw. Nahulog mo, kinuha ko, binigay ko sa'yo. Wala akong kinuha. Ha? Ganun ba? Salamat sa honesty mo, ha? Eto, 1,000 para sa'yo. Talaga ba? Salamat po. Teka lang. Nakita mo ba yun, Jesus? Binigyan niya ako ng 1,000. Amazing. Tama. Amazing, di ba? Yes, galing talaga. Ngayon, pwede ka ba magpakita ng isang tingin? Ano? Show me something. Malaki. Anak, paano mo ako makikita sa malaking bagay kung hindi mo ako makita sa maliliit? When you look at your life, do you see Jesus moving in amazing ways? Sometimes, Jesus wants us to notice what He is doing instead of asking Him for bigger and better blessings. So yun po yung sa little things natin. So ano ba nangyari? Hindi siya nangingi ng mga bagay na mas greater kaysa doon sa kanyang pinibigay. Which is yung mga natatanggap niya naman, hindi naman siya too bad. Diba? Ang 1,000, maliit lang. So it's big. Marami na siyang pwede gawin. Bigyan na siya ng small happiness sa kung sinong tao. So we should be grateful. Dapat po, maging mapasalamat tayo sa lahat ng bagay. Iisip natin, grabe, hirap naman ang buhay. Pero, isipin niyo po, buhay kayo, humihinga. So, it's the greatest blessing na ating makukuha. Na, as long as buhay tayo, marami tayo magagawa. Yung pera na yan, kaya nang bawiin yan, kaya nang pagkakitaan, o kaya nang ipunin. Ang buhay po ba kaya? So, we should be grateful. Sa simple pag-isip natin sa umaga, we should pray to God and be thankful dahil isip ulit tayo. It's the little things that matters the most. Kasi wala pong 1,000,000 piso mabubuo kung wala pong piso. Yan. Kahit ano pong mangyari, we should keep on going. We should continue moving forward and moving along, doing something that we have started. Even if you are tired and we prefer to stop. Isa po sa kaugalian natin mga Pilipino, yung ingas ugod. Tama po ba? Kung may gusto tayo gawin, tapos maya-maya. Tama naman. Yun. Let us do our best na matigil natin yung ganong thoughts. Kasi sinimulan na natin sino bang aasahan natin na tatapos mo? Tayo yung gumawa, actions natin yun. It's our pride, it's our passion, and it is who we are. Kung ano tayo, yun rin yung magiging bunga ng ating mga gusto.
iba, sabihin mo, moving, ito yung mga self-sabotaging thoughts. Yung pagiging overthinker natin na baka hindi ito magustuhan ng mga tao, huwag ko na ituloy. Baka pangit ang kalabasan nito, huwag na natin ituloy. Mas maganda na kung matapos yung program ng may mali kaysa hindi nyo po talaga ginawa yung program nyo. Yan. Nakasulat po sa 2 Timothy 4 verse 7 sa NIV, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. So, kung may sinimulan man po tayo, maliit man po ito malaki, we should do our best to reach the goal. So, yun po yung sa ating KSK. Ang una po, know your goal. Second, we should stay focused. And third, we should keep on moving. Kasi po, kahit isa dito sa mga letters na po ay mawala, wala na po itong kakahantuan. Wala tayong goal, wala yung dalawa. Kung hindi tayo ang focus, mawawala yung goal natin. Kung nagtigil tayo, nakafocus na tayo, may goal na tayo, pero tinigil natin yung ginagawa natin, may product po ba? Di ba wala? Sabi po sa Jeremiah 28 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Kung may pangarap po tayo na hindi natutupad, may mga hiling tayo na hindi nasusunod, huwag po tayong sumama ng loob sa ating Panginoon. Kasi it's either yes, wait, or no lang ang sagot sa ating Panginoon. May plano tayo pero much better ang plano ng ating Panginoon. Kung yun ang ating susundin, hindi lang ito yung mararanasan natin. And ano po yung ultimate prize? It's the heaven above. Makasama siya habang buhay. Yeah. So we should trust the Lord with all our heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ito pa yung sulat sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Kasi po kung sarili lang natin ang ating isipin, wala po itong magandang hahantuan. Yeah. So, we should keep your eyes on the goal and do our best para makita at maklaim ang ating ultimate prize. Happy Sabbath po sa ating lahat. At dito po nagtatapos